Hello guys, lalagyan natin ng voltmeter yung solar charge controller natin. Yun, bubutasan muna natin para sa paglalagyan ng voltmeter. Yung mini lang to na voltmeter. I-include natin. Yan, ginamitan ko lang siya ng soldering iron para mabutas, nilinis ng cutter saka blade, cutter blade. Yun, medyo mahirap yung pagbutas kasi wala yung pang butas talaga natin na hot blade. Kaya yan, unti-unti ko munang ginagamitan ng panghinang para mabutas ayon dun sa sukat ng ating voltmeter. So yung charge controller na is pang kwan talaga siya, pang street light na pang lithium na 12 volts, 5 ampere. Yun yung specs nya. So lalagyan natin siya ng voltmeter para makikita natin yung battery status, voltage ng battery natin. Kaya yan naisipan natin na maglagay ng voltmeter. Yan, sukat-sukat muna if papasok na yung voltmeter. Yan, konting cut pa yun. Ginamitan na natin ng cutter blade para matanggal yung mga libaba. Yun, konting kayod, konting finishing na lang yung cutter blade. Mag-ingat pala sa paggamit ng cutter blade. Yun, naipasok na, pasok na siya sa butas na nilagay natin. Yun, kaso nakaangat siya. Ginawa ko, pinutol ko yung parang tenga ng voltmeter, pero okay rin naman na hindi natanggalin kasi pasok pa naman. Yan, ginamitan ko lang ng cutter plier para maputol, pero mas okay siya na kahit hindi naputulin para pantay siya. Yun, ginawa ko, naputol siya is halos lumabas na siya kasi wala na stopper. Yan, naipasok na yung natin. Ginawa ko, nilagyan ko na lang na stick glue sa gilid, parang pinaka special nya para medyo hindi siya lubog. Then align konti, then saka natin i-doblehan ng stick glue sa mga gilid-gilid para secure siya. Yan, lagyan natin. Again, mag-iingat pala sa paggamit ng mga electrical tools kasi medyo safety first tayo. Yan, patigasin na lang natin yung i-cure natin yung stick glue makalagay. Then check natin yung board kung saan natin tatap yung terminal para sa voltmeter. Gamitan natin yan ng multimeter, multi-tester. Ayan, yung charge controller natin is design pang lithium ion battery. So check natin
gamit ng multimeter kung saan natin hihinang. Yan. Nakita ko doon sa common, yung positive is doon sa transistor siya. Then yung negative is doon sa paan ng capacitor, negative side ng capacitor. Doon natin itatap. So yung dip switch pala is naka-configure pang 9 hours settings. Makikita naman yan sa manual kung ano yung mga configuration ng dip switch, kung ilang oras siya magra-run after na makat yung supply from solar panel or input sa charging. Yan yung sa positive side. Kita ko is nakakabit siya sa yun. Sorry guys, nag-off yung ilaw natin. Yan. After natin nahihinang, i-test na natin yung kung effective ba. Muna ko muna yung battery kasi as